Mapapasayaw ka guys. Woo! Sayo-sayo tayo. Di ba mapapag-groove ka talaga eh. Sunod sa sayo. Woo! Grabe! Hello Team Authentic all over the world! In this episode, may experience natin ang South Korea visa free! Yes! Nandito tayo sa Jeju Island. Kumbaga, titikman natin or experience natin kahit papano yung slice ng South Korea. Ang tanong from us, Filipinos, from the Philippines, madali lang ba talagang pumasok dito visa-free? Yan ang dapat ninyong tutukan. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe, i-like at i-follow nyo po kami sa aming mga social media accounts. Kung magbubuk naman po kayo Bayakluk, ito po yung ating promo code. At kung KKday naman, nasa ibaba po yung ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na! Go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Hello everyone! Hi guys! We are going to South Korea! Sa Jeju nga lang. Charot-charot. O diba? At least matitikman natin yung slice of South Korea. So in this episode, samahan nyo po kami guys kasi parang ito yung magiging step-by-step guide natin from the Philippines going to South Korea. Totoo bang no visa? I mean sa Jeju Island. Kasi meron tayong mga napapanood na oo, pwede naman, pero mostly naka-ano sila, group tour, parang para silang mga naka-tour package. And then meron din naman kaming napapanood, sinasabi nila na visa free nga daw papuntang Jeju, pero nanggaling na sila sa Seoul, nanggaling na sa Busan. So meaning meron na sila talagang visa. So eto, talagang tayo as in zero, wala talaga tayong visa. Dito tayo talaga magsisimula sa Pilipinas. Ayan, and then isa kasi sa mga nabasa namin, kailangan daw direct flights going to Jeju from the Philippines. Nakakaloka doon, wala namang direct flight. Diba? So yun, ang nabasa namin pwede daw, basta halimbawa, kunyari, Manila, Hong Kong to Jeju, Manila, Singapore, Jeju, ganon, pwede siya, basta hindi dadaan ng kahit anumang airport sa South Korea. Pasok. So ayan, yung titignan natin kasi talagang medyo nagkaka-anxiety kami kasi nga 'di ba meron doong issue yung parang magjowa sila, yung hindi sila pinapasok. Kasi nagka-problema, diba? Parang sa itinerary lang, hindi lang ata nakabisado, parang ganun. So yun yung iniisip namin, kaya hanap kami ng hanap. Meron kaya talaga mga nakapasok na talaga ng Jeju from the Philippines. So wala talaga kami masyadong mahanap, kaya samahan nyo kami. And if ever hindi kami makakapasok, hindi nyo ito mapapanood. Charot! Siyempre, papanood namin sa inyo para just in case, di ba? Ito na nga yung maging guide natin. Kung makakapasok kami, and then meron kayo plan na pumunta rin sa Jeju, ito na yung magiging guide ninyo. So, ang gagawin natin, from Manila, mag-layover muna tayo sa Hong Kong. Punta na tayo sa ating boarding gate. Ang boarding gate natin, originally, ay gate 112. And because nasa Pilipinas nga tayo, huwag kayong magpapakampante. Kailangan talaga nakikinig tayo dahil naiiba talaga yung boarding gate natin. So now, nalipat tayo sa 101. Imagine, ganun siyang kalayo. Kaya dapat talaga, mga 30 minutes before yung ating boarding, nandun na talaga tayo sa boarding gate para kapag nag-iba yung boarding gate natin, malalaman kaagad natin. Ang flight natin ay 3:30 pa. Pero alam nyo naman, super excited kami kapag ka-airport. 11 pa lang nandito kami. Kasi para ma-enjoy natin yung airport lounge. At nagdadalawang airport lounge talaga tayo. So una, kung pagdating sa pagkain at selection, mas okay talaga sa Pags. But the problem is, lagi siya talagang puno. You have to wait minsan 1 to 2 hours. Pero yun nga, pagdating sa pagkain, ang dami yung pagpipilian, bonus, meron pang ice cream. Yun naman yung kaibahan pagdating naman sa A-Lounge. Sa A-Lounge, mas kaunti yung mga pagkain. Pero yun naman, nakaka-relax. Mafe-feel mo talaga na nandoon ka talaga sa airport lounge. And then nakakatuwa nga pala kanina. Shoutout lang dun sa lahat ng mga na-meet natin. Hello po, nakaka-touch. Ito, nakakaloka. Diba? Usually, paglabas natin dito, diretso tayo sakay sa aeroplano. Eto, naloka kami. Kasi tignan nyo. Ang layo pa ng aeroplano. Bababa pa tayo. Oh, first time na naman tayo. Ayan o. Diba? Bababa tayo dito.
Tapos, tsaka tayo sasakay, maghahagdan. Nakakaaliw. Sumamin kayo, first time tong ganito. Doon ang gagaling yung pasahero. Tapos ito maghahagdan, pasakay ng eroplano. Settled na tayo. Waiting lang tayo sa flight natin. Update namin kayo kapag nasa Hong Kong na tayo. Actually, hindi pa rin namin alam kung kailangan pa natin ulit lumabas sa Hong Kong. I mean, mag-immigration pa ba ulit tayo or hindi na? Doon na lang tayo magtatanong. Kasi nakapag-check-in na kami online. But the problem is, kailangan daw ng pinaka-physical na boarding pass going to Jeju Island. Yun yung nakalagay doon sa aeroplano na sinakyan namin. So mamaya i-check natin. Kita-kits sa Hong Kong! Touchdown Hong Kong International Airport! It's 6 p.m. Yung flight natin from Hong Kong going to Jeju ay 2 a.m. pa. So, meron tayong 8 hours dito. So, magla-lounge naman tayo. So, ngayon, titignan nga natin kung from here, kailangan pa ba natin lumabas ulit ng immigration at pumasok na naman ng immigration or pwedeng diretso na tayo sa transfer desk and then sila na yung magpiprint nung pinaka-boarding pass natin. Yan ang ating aalamin. So, tara, let's. Lakad lang tayo. Sabay-sabay natin tutuklasin. Para next time, pagpunta nyo, alam nyo na din. Maiwasan nyo na yung anxiety at saka yung lito na nararamdaman namin. Kasi wala talaga kami pang idea kung smooth tayong makakapasok ng Jeju Island. Ito, paglabas natin dito, immigration na yan. Pero meron dito nakalagay, transfer, ayan o, transfer desk, E1 at saka sa E2. Punta muna tayo ng transfer desk. Tignan muna natin kung pwede na doon para hindi na tayo lalabas. Just our level, just outside. Okay. And level 7, we're at the check-in counter. Okay, thank you. Yeah. So guys, nakapagtanong na tayo. Kailangan daw talaga natin munang lumabas ng immigration at pumasok ulit. Meron siya explanation parang kasi yung airline natin, Hong Kong Express, ano daw siya, ano tawag nito? Local or domestic airline nila. Parang gano'n. Yun yung explanation nila. So, wala tayong magagawa. Buti na lang meron pa tayong 8 hours. So, tara na. Nakalabas na nga tayo ng immigration. Wala namang question pagdating sa immigration. And then, wala na ring tatak-tatak. Bibigyan na lang kayo ng parang sticker. Ilalagay namin sa ibaba. So, wala na ritong tatak. And then, paglabas nyo rito, nandito na yung mga MTR going to the city, ganyan, kung saan kukuha ng SIM card. Siyempre, hindi natin ngayon yan ipapakita kasi babalik pa tayo ng Hong Kong. Ang pinaka-main agenda natin, makapunta tayo ng Jeju. Grabe, daming tao dito. Nakakatawa. Kasi dito pa lang pala, kapag kami naghihintay sa atin, dito pa lang makikita na. Oh, ayan na. Kaaliw. So tara, akyat uli tayo para naman makapag-check-in. Eto na, nakalabas na uli tayo ng Hong Kong. Wala nang tatak-tatak, para na lang siya mga e-gate. So anyways, nandito na tayo sa Plaza Premium Lounge. Ito naman, ang ginamit naman namin dito, yung Dragon Pass galing sa Security Bank. Hindi rito pwede yung JCB na lounge key. So tignan nyo guys ang laki nung natipid namin. Kapag wala kami noon, ang rate niya ay 640 HKD. So, ito naman yung mga pagkain niya. Okay naman kahit papaano. Merong mga main dish and then merong soft drinks, iba't ibang klase ng drinks, juices, tapos meron ding bread. Pwede kayong magpagawa ng noodles, meron ding salad. So, at least kompleto rin naman dito. And then, kung manginginom kayo, meron din ditong beers at saka, syempre, iba't ibang klase ng wines. Eto kaagad yung pagkain natin, no, guys. Di ba? So, ayan. So, ang allowed lang sa atin dito, 2 hours, ginamit na namin. Tapos mamaya, maghintay pa tayo ng mga 6 hours or 5 hours. Matutulog na lang kami ni Enzo sa mga chairs. Di ba? Ayan, ito yung buhay ng mga nagle-layover ng mahaba. And it's 12 midnight. Papunta na tayo sa ating boarding gate. Grabe. Parang itinransfer kami sa ibang airport, sa ibang dimension.
Biglang naiba yung itsura ng airport, parang biglang lumungkot at tumahimik. Ayan siya. Grabe, napakalaki talaga ng airport ng Hong Kong. Ayan, maraming salamat sa mga nanood ng live natin. Alam nyo, grabe, record-breaking na naman siya. First time nating umabot ng 400 na live views na muntikan na nga mag-500. Yay! Sinamahan nyo po kami. So ngayon, eto na yun, nandito na tayo sa boarding gate natin. Papunta na tayo sa boarding gate natin. Diyos ko! Oh. Kung alam lang namin na dito yung gate natin, sana pala dito na lang tayo nag-live. Pwede tayo ritong magsisisigaw. Kasi wala tayong maaabala. Grabe. Walang tao. Oh. Ang sasakyan natin ay Hong Kong Express. First time din namin doon. Ayan, waiting na lang tayo sa ating flight. We're so excited. At the same time, syempre, hanggat hindi tayo nakakapasok sa loob ng Jeju, hindi tayo pwedeng magpakampante. Praying pa rin tayo. Again, maraming salamat sa mga sumama sa amin sa live. Sobrang na-appreciate namin kayo. So ngayon, sa susunod na magkikita tayo, it's either na A to A kami. O nakalabas na tayo sa Jeju Island. See you! Annyeonghaseyo! Nakakaloka! Touchdown, Jeju Island, South Korea! South Africa pa mo, ba sabi? So, dito na tayo. So now, eto na yung moment of truth. Tignan natin kung makakapasok talaga tayo, kung may hahanapin sa atin. Ang ginawa pa lang namin sa plane pa lang, bibigyan na kagad kayo ng arrival card, which is pinil out na natin mismo doon sa eroplano. Kaya may dala kaming pen kasi nabasa na nga namin na isa yun sa mga requirements. So now, tara na. Tignan na natin para magkaalaman na kaagad kung iiyak ba tayo o papalakpak. Grabe guys, oh. Ang taray ng airport ng Jeju, ang pula-pula. Di ba? Grabe. Actually, modern na rin pala yung itsura niya. Tara na. Punta na kagad tayo sa immigration. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Good news! We passed the immigration! Yeah! Grabe dun guys, nakakakaba. Oo, grabe. Sobra siyang nakakaba. Kasi nga, una wala talaga kaming nakasabay ng mga Filipino. So kaming talagang dalawa lang. Tapos, yung mga ibang nationality na pumunta dito, siguro galing na sila sa iba't ibang lugar dito sa South Korea. So meron na kaagad silang mga, tawag nito, visa. So tayo kasi talaga yung wala pa talaga, as in wala talaga. Napaka-traditional pa rin nung procedure nila sa immigration. Ganun pa rin, pipicturean kayo, tapos kukunan kayo ng, fingerprints, ganyan. Tapos, tinanong kami, ano yung tanong sa'yo? Sino kasama ko? Tsaka ano yung work ko sa Philippines? Yun, yung tanong sa kanya. Ako naman, nung tinuro niya ako, tinanong ako kung magkaano-ano kami. Sinabi ko na lang, friend, para wala na explanation. Yun lang naman. And then, tinatakan tayo hanggang December 4. December 5. So, meaning, 30 days talaga tayo pwede mag-stay dito sa Jeju. So, ayun siya. Ganun lang naman siyang ka-smooth, nakakakaba lang. Kasi nga, syempre, wala pa kasi tayo masyado napapanood. Pero ayan kami, ngayon, may assure na namin sa inyo na wala talagang requirements papunta dito. Yung pinaka-arrival card lang talaga, na hindi kami hinanapan ng hotel, hindi kami hinanapan ng return flights. As in, wala talagang hinanap sa amin. Paglabas ninyo sa immigration tsaka sa custom, itong pinipilahan nila dito, bilihan na to ng SIM card. And then, money exchange. Ayan. Ito rin yung nababasa ko yung SK Telecom. Meron dyan. Taro. Saan yung taros? Ito, meron naman ditong tourist information. And then, dito pa, ito na yung exit. Meron diyang exit, and then meron din ditong ATM. Ayan. So guys, ang ginawa namin, nag-book na lang kami ng eSIM online. Ito siya, ito yung presyo niya. And upon checking, working naman siya. Yes. Pagbaba pala ng aeroplano, inopen ka agad namin, andali, automatic
pumasok ka agad yung mga messages and then mga comments ninyo. Maraming salamat. So, nabook lang namin siya online and then, ang ginawa namin, since 5 days lang naman tayo dito, 1 GB per day lang yung kinuha namin kasi nga, pang Google Map lang natin. Guys, next naman natin gagawin, kailangan natin ng T-Money or Wow Pass. Pero dito, sa machine na to, Wow Pass lang yung available. So, tara! Explore natin. Explore talaga. Ayan, pwede rin kayo ditong mag-money exchange. So, Wow Pass card tayo. Tapos, ayan, get started lang. Get a new card. Tapos, eto, wala pa tayong reservation. Pagka meron pala kayo sa Klook KKDO, pwede na rin dito. Ayan. Tapos, eto na yung conversion rate. Oh, may pesos, 23.15. Oh. Gamitin natin USD kasi wala kaming dalang pesos. Ayan. Password muna. Kailangan ng passport. Ayan. Ito yung passport natin. Here, dito ilalagay yung passport. Pati yan papakita namin sa inyo, guys. Diba? Remove na. Ayan. Tapos, Wow Pass membership agreement. Agree all lang tayo. Ayan. So, 1-in-1 card, tap up again using... So, yes lang tayo. Tapos, insert na natin yung currency na ipang tatap up natin. Please. Thank you. So, ang napili natin ay USD. 50 lang muna. So, dito. Oh, hanap na. Ay! Kinain na agad. So, ayan lang muna. So, yung 50 USD, magkano siya? Ayan. Ito, yung 1 million. Ano itong 50% off? Ang taray. O, get the card na tayo. 000. Okay, go. How much KRW do you want in cash? Ang gulo niya, ha? I don't need cash. So mamimili siguro tayo dito kung kailangan pa natin mismo ng cash or ilo-load na lahat doon sa pinaka-card natin. So just in case, anong gagawin natin? Siguro mag-ano na lang din tayo kahit na kaunting cash para just in case, di ba? Ano lang? 20. Tignan lang natin. Para just in case lang, pumalpak. Continue. Yan. So, ito na. May lumabas na tayo ritong won. Meron na tayong pera. And then, Start na. nasaan yung card na i-activate? Start mo para ibabaw yung card. Ay, ano ba yan? Nasaan na yung card? Ayan na. Ito na yung card natin. Wala pang pera yan. Oh, tapos, Insert mo doon. insert uli natin para ma-activate. Grabe. Sobrang matrabaho siya, in all fairness. Natataranta na naman ako. Hindi ko na siya mabuksan. So, insert card. Ayan. And then, ano nang gagawin? Remove card. Nandito na may mga instructions. O, tapos, would you like to print receipt? Yes natin. Finish! So, ayun na siya. So, meaning, yung $50 natin, pwede mo siyang i-load lahat and then pwede ka rin mag-withdraw ng cash. So, ayan, nag-withdraw tayo ng cash and then, yung iba, nandito na lahat. Diba? So, ayan siya. Meron na tayong SIM card, meron na tayong Wow Pass, meron na rin tayong won. So, ngayon, pwede na tayong mag-transportation. So, ngayon naman, hahanapin natin kay Google Map kung paano tayo makakarating sa pinaka-city, doon sa mismong hotel natin. So, just in case lang din, kukuha kayo ng Wow Pass, dito siya sa gate 3. Mas konti yung tao dito kasi doon sa may paglabas nyo mismo, doon sa gate 1 or doon sa may mismong arrival, sobrang haba ng pila. So dito, wala masyado. Medyo nakakatanga lang siya. Ganun na naman, nakakatanga siya. Pero ano naman, caring naman natin. Natataranta lang ako, matarantahin lang ako. Pero yung lahat naman ng instructions,
Nandoon naman na, Sinasabi susunod na lang. naman. Yes, sinasabi naman doon. Kaya, kayang-kaya natin yan. So tara na, hanap na tayo ng bus na masasakyan natin. Labas na tayo dito sa gate 3. And then, dito tayo mag-Google Map kung saan yung bus going to the city. Oh my gosh, ang lamig! Ang lamig niya, in fairness. Ayan, labas na tayo dito. Sa AccuWeather na tinitignan namin, website, sinasabi 8, pero charot-charot lang yun. Yung pilot naman ng eroplano kanina, ang sabi, 17 degrees. Pero dito sa airport, nakalagay 19 degrees. Hindi na rin namin alam kung ano yung totoo. So tara, mag-Google Map na tayo. Kasi nandito na yung mga bus stop. Ayan, ito yung mga kasama, yung mga exciting part kapag kabago ka doon sa lugar. 'Di ba? Kasi lahat, i-research mo pa, lahat bago sa'yo, yung magta-top up ka ng mga iba't ibang classic card. For example, yung octopus card sa Hong Kong, yung ganyan. So, ganun din siya. So, dito din, meron din. Tapos yung transportation from dito sa airport to the city, lahat yan bago. Kasi nga, bago yung pinuntahan nating bansa. Ayan na, nakakita na tayo ng sasakyan natin. Ano sasakyan natin? Wait lang, anto. Bus number 365. So, hanap tayo. Bus number 365 tayo. Hanapin natin kung nasa ang bus stop siya dito. Kasi meron ditong bus. Ito na yung bus stop. Ayan, nandito. Ayan, 365. So, susundin lang natin si Google Map. And then kami kasi, ang ginagawa namin, kahit nasa na kami, nasa bus or train, kapag nag-Google Map kami, nakabukas pa rin yung Google Map para alam namin kung lalagpas kami or hindi. Ayan siya. So, hintayin na lang natin dito. Ang sarap ng weather. Grabe. Malamig siya. Ayan siya. Oh. Ito. Meron naman ditong monitor. So, nandito siya sa gate 2 and gate 3. Nasa gitna siya ng gate 2 and gate 3. Bus stop number 3. Ayan. Ano na to? Ayan, 365. Ito na, 365. O ba't hindi dito huminto? Sinacharot mo ako. Ba't hindi dito huminto? 365, oh. Hindi dito huminto. Ayun, doon huminto. Best niloloko tayo. Doon siya huminto. Bakit ganun? Nandito mismo. Ayan nakalagay, oh. 365. Pero hindi siya dito huminto. Nakakaloka. Ayan, guys. Another 365 na bus. Ayan, dito huminto. Naku, tayuan. So, tara na. O, ngayon naman, titignan naman natin yung pag-tap. Go, best. Tap mo na yung, wow pass. Okay. Ba't ayaw? This one. Naku, ano ba yan? Ba't na naman ayaw nung sa amin? Ba't ayaw? And this is it. Wala pang 15 minutes. Nandito na tayo sa bus stop natin. Jeju Middle School. So, I think ito siya. Ito yung middle school. Guys, umamin kayo. Autumn. Late din yung autumn dito. Ayan, oh. Diba? Pa-autumn pa lang din. So, tara, lakad lang tayo. So, kaya namin pinili itong lugar na to kasi based din doon sa mapa na nakikita ko nung nagbubook ako, malapit dito yung market. Kasi syempre magma-market tayo, tapos mag-food trip tayo. Kasi first time nating nandito talaga tayo sa sa South Korea. So ngayon hindi pa namin nararamdamang nasa South Korea tayo. Kasi, to be honest, yung itsura niya parang Japan. No? Parang Japan pa rin yung itsura niya. Tapos yung klima pa naman ngayon, malamig. So, parang Japan pa rin siya. So, baka kapag pumunta tayo ng market and then nag-food trip tayo, mararamdaman na natin na nasa South Korea tayo. Tara na South Korea! Tara na! Isa pa nga palang maganda dito, ayan o. Kahit dito sa bus stop,
merong wifi. And then yung bus din, meron ding wifi at malakas, nakakapag-YouTube. Saan ka pa? So tara, kung ano yung tinuro ni Google Map, yun ang susundin natin. And then mamaya sa recap, Diyos ko, sasabihin namin sa inyo, sumakit ulo namin, nakakalito rin yung transportation nila rito. Siguro nga kasi hindi pa tayo sanay. And then ganito yung mga daan, guys. Oh, Diyos mio. May mga paakyat. Ang hilig nila sa pula, no? O, ayan, mga paakyat to. Guys, it's 9 a.m. And today is Tuesday. Pero grabe, ang tahimik, no? Grabe. Wala halos dumadaan. Tara na, go na tayo. Oh. Tawid lang tayo ng tawid. Grabe, ang lamig, ang sarap. Ito yung mga lamig na masarap pa. Yung hindi ka pa manginginig. Ang sarap niya. Tara, malapit na tayo sa hotel natin. Ayan. Ito yung itsura ng daan ng Jeju. So, meron na tayong first impression ng Jeju. Today is November 5. Malamig na. Ayan. Nasaan na ba yung hotel natin? Ayan, may 7-Eleven. Ito na yung Hotel G. Ayan. Oh, mga 5 minutes walk lang. Kaya lang kasi may paakyat eh. Ayan siya. So, ang gagawin natin, mag-early check-in na lang tayo. Kahit magbayad na lang. Kasi Diyos ko, puyat na kami. Almost 24 hours na tayong gising. Ay, kaya lang walang reception ng ganitong oras. Oh. Wala yata early check-in. Tignan natin. Sana may makausap tayo para kahit magbayad na lang tayo, makapagpahinga na muna tayo. G Hotel or Hotel G. Hindi na namin alam. Ayan o. Nakalagay rito, G Hotel. O, tapos ito, Hotel G. Nasaan ang consistency natin? Charot. So, ayan. Kapag hindi kami nakapag-check-in, ako, dito na lang kami matutulog. Guys, it's 11 a.m. Makakapag-check-in na tayo. Kasi, hindi talaga pwedeng mag-check-in na mas maaga. Wala palang tao sa reception. Alam niyo ba guys, natulog lang kami dito. Dito. Tulog kami dyan. Why not? Ayan. Kaya yung boses ko ngayon, ano tawag ito? Bedroom voice. Bedroom voice ba tawag doon? At tara. Kararating lang ng reception, buti naman mabait. Kasi nahiya kami magsabi na mag-request kami ng early check-in. Pinatranslate ko kaagad kay Enzo. Ang tinanong kaagad namin, how much yung early check-in. And then, ang bait naman sabi, no. Tapos pinaayos agad yung room. So, ang bait na nila. Kahit na tayo guys. So, social. Meron tayong lift. Sa 5th floor tayo guys. Grabe. Ang lamig kanina doon. Saan? Nagising ako sobrang lamig. Oo, in fairness, ako malamang mamimili tayo dito ng ano. At doon, Hit Tech. Tara, hi. Ayan, tara, pasok na tayo. Ito na kaagad yata yung room natin. Sorry. Ayan. Which room? Okay. Thank you. Ayan, tara. So, okay naman siya. In all fairness. Ito na ba? Titignan pa ni Enzo ko. Ito yung room natin. Letter what? Naliligaw pa si Enzo. Ayan. 506. Anong room ba tayo? 502. Okay. Ito na yung 502. Ito na. In fairness, mukhang malaki siya. So, tara. Room tour na agad tayo. So guys, ito na yung ating room. Tara, diretso agad tayo rito sa toilet. Grabe, ang laki. Ang laki niya, oh. Diba? Ang laki niya. Tapos, syempre, meron ditong hot and cold shower. Kasi kung hindi, manginginig ka talaga dito. And then, nag-provide naman sila ng body wash at saka ng shampoo. Tapos tignan natin yung kanilang pinaka-toilet. Ay, malinis! Pero walang bidet. Wala siyang bidet. So, tara.
Dito na kaagad tayo. So, pagpasok natin dito, ito, ano tawag dito? Carpeted ba siya? Ay, hindi pala. Ano tawag na sa dito? Linoleum. Naka-linoleum siya. And then, ay, maganda rito. May pinto ulit siya. Pwede ulit siyang isara. Ayan. Tapos dito, meron ditong malaking mirror. And then, meron dito mga shaver, toothpaste and toothbrush. Tapos, ay, ang liit naman ng towel. Oo nga, liit ng towel. Diyos ko. Ito yung towel niya, oh. Tapos, meron ditong TV, may initan ng tubig, meron ding hair dryer. Tapos, ano to? Lotion. Taray, may pa lotion. And then, may, ano to? Pang freshen up daw ng ano, ng skin. Ano yun? Toner. Baka toner. And then, meron dito mini fridge. Ayan. May water na. May water na? Ay, oo nga, may water na tayo. And then, may phone dito. May AC. Depende kung paano na natin siya gagamitin. Kung mag-aircon pa ba tayo or heater na siya. And then, ito yung kama natin, guys. Oh. Yan. It's a queen size bed. Grabe, alam nyo, nakakatuwa siya kasi ang aliwalas niya. Dahil, ito yung bintana. Diba? Ang laki ng bintana niya, tapos nakaharap pa sa kama. And then, ito yung view natin. Parang wala naman masyadong view. Makikita natin mga building. So, ganun siya. So, tignan natin. Baka pwede tayo... Oh my gosh, nang binuksan ko, ang lamig. Ay, Grabe kita mo yung lamig. lamig. Sa labas. Hindi na ito nabubuksan. Ay, grabe, nabubuksan pa din. Ay, ang lamig. Ayan yung view natin, oh. Oh. Diba? Ganito pala mga bahay sa Korea. Sa South Korea. Oh, may pa-view. Ganda. So, ngayon, pahinga muna tayo. Idlip muna kami ng kaunti. And then, mamaya pagising natin, tsaka tayo mag-recap. Siyempre, hanap kaagad tayo ng makakainan natin para maramdaman kaagad natin yung vibe ng Jeju. Pero sa totoo lang, sobrang tahimik. Diyos mio. As in, ano talaga siya. Kung laid back yung Fukuoka at yung iba pa nating napuntahan, Diyos ko, di hamak na mas laid back pala talaga dito. So yan, pahinga lang tayo ng kaunti and then mamaya labas tayo. Ikot namin kayo dito sa pinaka-airline accommodation natin para makita ninyo yung itsura. And then sabihin din namin kaagad sa inyo kung magkano itong hotel na ito. Magandang hapon, Pilipinas! It's 3 p.m. Ang haba ng naitulog natin. 4 hours halos. And then ito yung hotel natin sa Enso. Oh. Ito yung hotel natin. Hotel G. And then, pakita lang namin sa inyo yung paligid niya. Grabe. As in, parang wala talagang tao. So, ang gagawin natin ngayon, explore lang muna natin tong area natin. And then, hanap tayo ng makakainan. Ang ganda rin sinag naman nung araw. So, ayan o, malamig siya, pero hindi pa naman nga yung shaking, hindi pa siya ganun. Hindi pa siya freezing cold. Di hamak na mas malamig pa rin yung nag-Kathmandu tayo. Carry pa to. Pero hindi namin alam kapag wala na tong araw. Oh, mamayang gabi. Oo. So, itong first day natin, talagang first impression lang tayo, pahinga lang tayo talaga muna. Ang hirap din ng ganun, no? Lakad-lakad muna tayo dito. Ang hirap ng ganun yung oras nung nung flight natin. Wala naman tayong choice. Kasi yun yung umayon sa schedule natin. To be honest, hindi pa namin nararamdaman na nasa South Korea tayo. Wala pang ganun. Ayan, oh. Ito yung mga daan nila. Oh. Ang ganda. Ang linis din. Pero may pa konti-konti namang yung mga sigarilyo ba to? Oo. Ayan, oh. Ayan, oh. Upos. Meron din. Ay, pababa naman to ngayon. Grabe. Hindi pa namin masyadong nafe-feel na nasa South Korea tayo. Kasi una, wala pa naman tayo masyadong napupuntahan. Pangalawa,
wala pa naman kasi tayo masyadong nakakausap na locals. Parang wala talaga. Diyos ko. Wala talagang katao-tao halos. Guys, one thing strange nga pala. Strange! Dito kasi hindi gumagana yung walk sa Google Map. So, halimbawa, nung nandoon tayo sa Pilipinas, nung isinearch natin yung hotel natin, doon merong nakalagay na walk na 5 minutes. Nung pagbaba na namin kanina, doon sa bus station, wala na. Ang tinuturo na naman, magbabas. Wala talaga siyang wala talaga siyang walk. Buti na lang na-screenshot namin yung unang search namin na nasa Pilipinas pa tayo. So sinunod namin instinct namin, ayun nga, ang lapit niya lang. Ngayon na naman, lahat ng i-search namin, walang walk. Nandito tayo sa gitna ng kawalan. Kahanap sa makakainan. Nakakaloka. Ito talaga yung isa nga sa exciting part kapag unang bansa. Ay! Naku, liliparin na naman yung sombrero ko. Napakalakas pa nung hangin. Yung una mo dun araw sa isang bansa, yung para kang nangangapapa. Tapos syempre, di ba, iba na naman yung culture. Tapos iba din yung salita. So, ang hirap talaga. Ang hirap pa medyo mag-adyas. And then, ayun nga, wala rito yung mga makikita mo kagad na restaurants, markets. Wala siyang mga ganun pala. Ang lapit natin sa airport, nakikita namin yung mga aeroplano. Ayun yung plane, guys. Oh. Pababa siya. Eto hula namin, kainan to. Dahil sa drawing. Ayun, may drawing ditong rice. Tara. Ito rin kainan din siya, oh. Since 2002. Ano kaya yung mga pagkain dito? Ano? Ha? Yung mga stick-stick. Oo, yung mga nakikita natin sa mga mall sa atin. At saka sa mga night market. Tara, pasok tayo dito. Tingin tayo ng mga menu. Baka meron naman. Ay, walang tao. Nakakahiya. Ayan, tingin tayo. Ayun, meron silang ordering machine. Ordering machine. Ay, mga sushi. Sushi nga siya. Gimbaps pala tawag sa kanila. Ang dami namin natututunan. Magkano yung 4,545? Tingnan natin kung magkano yung 4,500 ba. For example, ako kasi, ang magugustuhan ko dyan, ito palang 5,500. Itong pork cutlet. Diba? Magkano yun? 200. Oh guys, 233. Pero hindi namin alam kung isang piraso. Ayun. Wala nakalagay. 2 piece. Oo nga. Per piece siya. Uy. Tara, hanap pa tayo. Diyos ko, guys. Ang aga tayong pinatakbo ng Ng Korea! Akala ko kahit paano, hindi na tayo mapapatakbo. Tatakbo pa rin pala tayo. 230 something sa isang, ano tawag doon? Gimbap. Gutom na gutom pa naman kami. Baka kulang sa amin yung 10. Diyos kasama dito. Hinaharap na talaga namin ngayon ramen. Japan! Diyos mio, sa may samgyup dito. Gusto ko mag-samgyup sa South Korea. Wale. Guys, kalalakad. Pumunta na tayo rito sa Dongmun Market. Tara, hanap tayo dito na makakainan natin. Meron kaming mga nadaanan, nabilihan din ng mga damit. Pero sa mga susunod na yon, yung shopping, ang kailangan natin gawin ngayon ay makahanap ng makakainan. Tara, diyan, pasok tayo diyan. Di ba, market agad tayo. Ay, espada. Di ba sa atin, espada to? Oh. Espada. Dito, puro mga seafoods. Ayan o. Hello. Ayan o. Tara. Dito, puro rito mga seafoods. Ay, karamihan ditong paninda. Espada. Ayan. Seafood. Ay, ano to? Anong isda to? Ano siya? At saka ano siya, yung malapad na flat. Puro espada talaga. At dito talaga tayo napunta.
sa wet market na to. Malinis yung wet market nila. Yes. Pero more on, isda talaga tsaka seafood ang paninda dito. Ay. Oh. Grabe. Ang ganda ng first impression natin kasi nakapunta kagad tayo sa palengke. Di ba nga, para makilala natin ang isang lugar, kailangan nating pumunta sa palengke. Para makita natin kung ano yung kinakain nila, kung ano yung mga paninda nila. Eto na, meron na rito mga pork. Ito. Crispy pata. Yung ginagawang crispy pata. Ayan. Dito, meron na ditong mga meat. Ito din. Dito pa. Ito. Yay! Oh, itong hinahanap natin. Kaya nga. Oh. I'm so happy. Di ba? Puro mga street food na to. Taray guys, crabs. Ayan, crab siya. Ay, mga seafood. Nakakatawa sila, sumasayaw sila. Oh. Ay, sumasayaw sila. Sorry. Sumasayaw sila. Oh. Ay! Oh, di ba? Nakakaaliw. Nagpapaapoy siya, oh. Oh. Ang saya. At yung tugtog, alam nyo na. Ito pa. Tara. Ayan, dito sumaya-saya na yung vibe. Tapos meron pang tugtog ng mga K-pop. Ito naman yung paninda. Yan. Ito, mochi. Ang dami na natin dito makakain. Ito, ano to? So guys, ito, kimchi roll. Ayan. Kimchi roll siya. Ayan, ang dami na ritong foodang. Ang titignan natin kung tatakbo tayo. Charot! Ito din parang sarap-sarap naman ito, bes. Premium black pork ribs. Ito siya, 10,000. Ayan ganda. Magkano yung 10,000, bes? So yung 10,000 won ay 423 pesos. Yes! Actually, malaki naman siya. So hanap lang tayo. Para mamaya, alam na natin kung yung bibili natin. Grabe guys, parang ang sarap-sarap niyang tikman, Grabe! Ayan, Ito pa 10,000 won lang, Ayan, 10,000 won. Ayan. Sa mga mahilig sa pork na katulad ko, ikot lang muna tayo para mamaya alam na natin yung mga bibilhin natin. Saya, nakakaaliw siya. Diyos mio. Ay, ito yung mga nakikita ko na famous stone. Galing daw to sa volcanic rock. So, ang tawag sa kanya ay Dol Harabang. Yes. So, kung mali kami sa pronunciation, sorry, nakaaga. And then, mapapansin natin sa kanya, yung hat niya, parang, ano tawag dyan? Mushroom hat yung tawag. Ayan. O, nakakita na kaagad tayo. Nasa Jeju na nga tayo. Ayan. And then, itong ilalim, Stero reveal tayo, guys. Oh, yung stero nila, tinutubuan ng damo. Oh, stero reveal. Pero maganda doon, malinaw yung tubig. Malinaw. Fairness naman. Ayan, buti nakita na natin tong market na to. Ito nga yung Dongmun Market. Mapapasayaw ka, guys. Woo! Sayo-sayo tayo. Di ba mapapag-groove ka talaga eh. Ayan, feel na namin. Nasa South Korea na talaga tayo. Oh, sumasayaw tayo lahat.
Oo, sumasayaw talaga sila. Woo! Party-party pala dito. Grabe, ang saya. Nakaka-add siya ng energy, ng adrenaline. Tapos naglalaro pa sila ng apoy. Woo! Grabe. Ang saya-saya. Ang saya-saya. Charot. Grabe. Ang saya niya kasi, grabe, abang nag-aano ka, naghihintay ka, ini-entertain ka nila. Oo. Ang hilig nila maglaro ng apoy. Song and dance, guys. Diyos ko, hindi ako rito pwede mag-apply ng trabaho. Kasi ano Kung wala akong ang pinaka katalent-talent. sa requirements marunong sumayaw tsaka kumanta. Yes, tapos 'di ba, nakaka-induct pa yung sayaw o yung yung Music tugtog nila. music ng mga K-pop. K-pop yun, 'di ba? K-pop yun. O, 'di ba mga K-music? Pasensya na kayo. Huminto na kasi ko sa yung Lovers in Paris lang yung alam kong K-drama. Diyos ko, nagkakaalaman tayo ng edad. Hanggang doon lang ako, huminto na ako. Hindi ko na alam yung mga K-drama. So anyways, ito na yung foodang natin. Guys, ito yung buo kanina na pork roll. Ayan, tapos hinati-hati na siya. Ang dami niya, guys. Grabe. And then it's 9,800 won, which is 415 pesos. Nakakabusog na siya niyan, guys. So, pakita namin sa inyo itsura niya. Ano to? Ito yung pinaka-pork. Ito lang, yung pinaka-paligid niya. Kaya nga siya, pork roll. Charot! And then, ito yung pinakalaman niya. Meron siyang kanin. Kaya nakakabusog siya. May kanin, tapos may cabbage. And then, ano to? Toge? Ayan, may mga gulay siya. Kaya sure na nakakabusog siya. So, tara. Tikman na kaagad natin. Tapos yung pinaka-sauce niya, pakiramdam ko teriyaki. Tikman ko muna yung sauce. Masarap ng sauce. Ay, maanghang. Ay, ang sarap. Sauce pa lang. Ang sarap na. Kaya sobrang anghang. Anghang. Pero masarap. Grabe. Halo-halo yung lasa na matitikman nyo. Actually, nakatikim na kasi ako ng kimchi. Si Enzo kasi mahilig sa kimchi. Magugustuhan ito ni Enzo. Promise, hindi ko alam kung bakit siya naglalasang kimchi. Kung bakit siya naglalasang kimchi. Baka yung sauce, hindi ko talaga alam. Or yung ingredients niya sa loob, may pang kimchi kasi siya. Ito yung sa kimchi, di ba, bes? Oh, yan Ito, yun. oh. Chinese cabbage. Oo. Ayan yung lasa niya. Para talaga siyang kimchi yung lasa niya. Kaya sa Enzo magugustuhan niya yan for sure. Patikim na natin kay Enzo. Tikman mo na para alam mo. Maanghang siya, promise. Sarap. Totoo nga guys Garnet. yung sabi ni Mel, lasang kimchi nga siya. Sarap. Oo, kasi nakatikim na ako ng kimchi. Hindi ako masyado kumakain ng kimchi, pero minsan tumitikim ako kay Enzo. Kaya medyo alam ko yung lasa. Ang sarap niya. Oo. Diba? At least meron kagad tayo natikman. First try, masarap kagad. And then, sa 400 pesos, carry na to kasi ang laki niya. Diyos ko, baka kanina, yung orderin natin doon, ganito din. Ganito pala siya. Akala kasi namin isang ganito lang. Tapos sarap ang kumain, ang lamig. Ang sarap pa yung pagkain sa Korea. No? Oo. Diyos ko, kasi nga, kahit pa paano natitingnan na natin kasi mahilig tayo sa Samgyu. Samgyu. Sana makakita tayo rito ng Samgyu. Meron kaya dito? Diba? Kasi sa atin, naglipa na. Tapos nandito tayo sa Korea. Wale. Fairness. Harap siya. Kaya pala siya pinipilahan. Bukod sa entertainment, masarap din siya. Tapos actually, mas mura siya ng 200 won. Kasi sa iba, 10,000 siya. Ayan. Tara, punta tayo dito. Pakikain tayo sa kanila. Tambay din muna tayo dito. Sarap. Actually, yung pinaka-pork niya, para siyang nagiging hamonado yung lasa. Ganun siya. Because of this, we love Korea na. Parang lalo na kaming gaganahan na kumuha ng Korean visa. Mamaya syempre, explain namin sa inyo kung bakit hindi pa kami nakakakuha ng Korean visa. Kahit alam namin na mas malaki yung chance namin kaysa sa Japan visa. Mamaya, grabe. Ayan, natikman na natin yung slice of South Korea. Because sa ganitong vibe at sa ganitong pagkain. Sarap! Next meal tayo, guys. This one?
Ayan. And it's 800. Pwedeng Wow Pass. Pambayad natin, Wow Pass. Ayan. Ang laki niya, in all fairness. Actually, pang share siya, ha? Malaki kasi siya. Ayan. Wala bang pasayaw dyan? Charot! Sa Enzo lang sasayaw. Ano pasayaw dyan? Ayan. Ang laki niya. Grabe, iba-iba talaga yung pag-prepare ng pagkain kahit sa ang bansa, ano? Ito naman may pagpipi, di ba? Oh, di ba? Oh. Para ka na nanonood ng fire dancers. Charot! Mga firebender sila, guys. Ang saya. Grabe. Oh. Take away na natin. Para sa bahay na tayo kakain. Sa bahay talaga. Sa hotel na tayo kakain. Tapos may ilalagay pa siyang toppings. Ay, yung sauce na naman. Oh. And then, ano kaya to? Tatanong natin. And we are back at our hotel! O nga pala, yun nga palang room natin, ayan no, meron siyang smart TV. Panoorin natin yung vlog natin. Love your own. Why not? So, ito na yun. So, ito na yung binili natin kanina. Ito nga pala, may natira pa tayo. Kasi ang laki talaga ng servings. Ito yung pork rolls natin. And then, ito naman yung barbecue. So, tikman na kaagad natin yung barbecue. And then, yung nasa ibabaw pala ng barbecue, ayan, Fried onion. fried onion pala siya. Kaya, ang bango niya. So, tikman na kaagad natin. Kaya lang yun na nga lang, hindi na nga siya mainit. Tapos naloka nga pala kami. Diyos ko, between 6 to 6:30, naglalakad kami pa uwi. Walang katao-tao. Meron doon, apakagandang cafe at saka restaurant. Wala ring tao. Nasa kayong mga tao? Kaya nga, gusto na nga namin hanapin, guys. Doon sa may pinaka-market, meron. Kasi, if I'm not mistaken, yung mga galing kasi ng day tour, doon yung pinaka-last stop nila. So, parang ganun yung mga, mga turista. Dami ko pang hanash. So, tikman na natin. Ay! Ayan, maliit lang muna. Ayan, tikman na natin siya. Ano? Ang sarap. Ang sarap ng pinili ni Enzo na flavor. Kasi ang pinili mo parang soy sauce something Soy sauce lang. lang. Kasi meron din pagpipilian ulit na hot and spicy, something like that. Eh, maanghang na tong Ang sarap. Kasi parang may nilagay din ano yung kulay yellow kanyang nilagay. May nilagay din kasi siya, ayan may yellow kasi siyang nilagay. Ang sarap niya. Matamis-tamis siya. Malinamnam in all fairness. Ayan. So ngayon, mag-recap na tayo. So guys, bakit nga ba Jeju Island yung napili natin instead na mag-direct lang agad tayo sa South Korea, sa Busan o kaya sa Seoul? Kasi nga, di ba, sabi namin sa inyo, nabook na namin itong sa Jeju Island ahead of time before pa nangyari yung sa Simplified Visa application. Kayang-kaya naman natin. Yung kaso nga lang talaga, marami lang kasi tayo na i-book na flights. Kaya ito na yung pinili namin itong Jeju Island. And of course, visa free nga tayo dito. Yes! So yun naman yung pinaka-purpose ditong vlog natin eh. Kung talaga bang makakapasok tayo dito sa Jeju Island, visa free! Kasi talagang grabe, di ba? Kapag nag-research ka talaga, ang hirap talaga. Wala pa talaga kami napapanood na from the Philippines, Filipino, dumiretso dito sa Jeju na hindi talaga kailangan ng visa. So, ito na yun! Go na kayo! Nawala lahat ng worries namin bago pa kami rito makapasok. Kasi Diyos ko, grabe talaga yun. Naalala ko kayo na, di ba nakapin natin sa immigration? Grabe yung, guys, nagre-review pa talaga kami. Kasi di ba nga yung una nga naming nabasa, yung magjowa nga, na ito ay sila, because hindi lang nila kabisado yung itinerary nila, o nagka-problema na sa itinerary nila. Tapos, meron din naman kami mga nababasa na ang dami pa kailangang QR code, ang dami pang sa online na chuchu-chuchu. So, kami na ngayon ang magsasabi, walang kailangan. Kung ano yung mga sasabihin namin sa inyo ngayon, yun lang yung kailangan para makapasok kayo sa Jeju Island. Ano ba yun? Unang-una, visa free tayo, as in wala tayong visa. Pangalawa,
kailangan nyo lang nung pinaka-arrival card na makukuha nyo naman yun sa eroplano. And then, kapag hindi, kung halimbawa, nakatulog kayo, hindi kayo nabigyan, pwede naman dun sa mismong Jeju Airport na kayo mag-fill out. And then, ang number 1 rule talaga, kailangan direct flight tayo from the Philippines. O, di ba? Medyo confusing yung direct flight. Diyan din kami na-confuse kasi paano na makaka-direct flight? Wala naman direct flight from the Philippines. Ang ibig lang nilang sabihin, dapat hindi kayo dadaan sa kahit anong airport ng South Korea. So, meron tayong connecting flight yan sa Singapore, meron sa Taiwan, and then, yung ginawa namin sa Hong Kong. Ang sinakyan namin ay Hong Kong Express. Nakuha namin siya that time ng 8,000 pesos lang. So, yung from Hong Kong to Manila namin, nakuha lang namin siya ng 3,500 pesos. Balikan na yun kasi piso sale nga. So, yung baga, kaming dalawa ni Enzo, ang nagastos lang namin ay 11,500 pesos each doon sa pamasahe. So, ayan. Again, walang requirements na kahit ano nang hahanapin. Yun lang. Ulitin ko lang, para hindi na kayo ma-confuse kasi baka mamaya mag-worry kayo. Visa-free tayo. Ang kailangan lang, direct flights going to Jeju. Hindi kayo dadaan sa kahit anong South Korea na airport. And then, yun lang, arrival card or arrival form. Yun lang siya. And of course, magpakita kayo ng hotel just in case hanapin. Kami, hindi naman kami hinanap. And then, kung magtutour kayo, halimbawa, nagbook kayo online, dalhin nyo na din yun, screenshot nyo na rin. Para just in case, pag tinanong kayo ano itinerary nyo, basahin nyo na lang yun kasi may tour naman kayo eh. Kaya kami, nag-tour din kami ng one day para just in case, may papakita kami. So, yun nga pala yung gagawin natin dito sa Jeju. One day, magtutour tayo. Meron tayong tour guide. Hayaan nyo na one day lang naman. And the rest, i-DIY natin kasi tinitignan namin lahat. Hindi naman lahat gusto namin puntahan. Punta lang tayo ng 2 o 3 doon sa i-DIY na. And then, pag nandun na kayo sa airport, paglabas nyo, meron na doon bili ng SIM card. Pero kami nga, bumili na lang kami ng eSIM. Tapos, meron din doon money changer. Tapos, kailangan nyo nga ng Wow Pass. Yung Wow Pass, mabibili nyo siya doon sa may pinaka-kiosk. And then, 2-in-1 yun. Pwede na rin kayo doon magpapalit ng pera just in case. So, yun lang. Mag-top up lang kayo doon. Sundin nyo lang yung lahat ng instructions. And then, magagamit nyo na siya sa buses. Pero ito nga yung nangyari. Pagsakay namin ng bus, hindi siya gumana. Kasi, kailangan pa pala siyang, hindi naman i-activate. Kailangan mo munang mag-download ng kanilang pinaka-app. So, lagay lang namin. Ito yung pinaka-app nila. Tapos, kailangan nyo ring i-top up yung T-Money nila. So, para ma-top upan nyo yung T-Money ninyo, sundin nyo lang yung instruction, pindutin nyo lang yung top up. For example, ito na yun ito na mismo yung pinaka-app. So, wag na yung actual yung gawin natin kasi matagal siya. So, gawin nyo lang, top up, tapos, ganito lang igaganyan nyo lang siya, tapat nyo lang siya sa camera, ito mismong Wow Pass ninyo. And then, magkakaroon na ng load yung inyong T-Money. Kumbaga, mababawas siya doon sa Wow Pass, mapupunta sa T-Money, na hindi nyo na kailangan bumili pa ng T-Pass na card. Kumbaga, 2-in-1 na rin siya. And then, ayun, pwede nyo na siyang gamitin sa mga buses. And then, kailangan nyo siyang itap papasok, kailangan nyo siyang itap palabas. Kasi pag hindi siya tinap palabas, yung mababawas sa inyo yung pinaka-maximum na pamasahe. And guys, nga pala, pwede nga pala isang Wow Pass sa lahat. Kumbaga, pagpasok nyo kasi doon, pag-tap, sasabihin nyo lang doon sa driver kung ilang tao kayo. Yung si driver na mismo magpipinat kung ilan. Tapos madededuct na kagad. Yes. Tapos, sa pagbaba, isang tap na lang din. Kahit ilan kayo doon kasi kumbaga nasa system na nila yun. Ayan. And then pagdating sa buses, eto na yung nakakalitong part ko. Naligaw kami. Hindi na namin pinakita. Kasi ganito yan. Di ba nagtataka kami? Bakit ganun 365 nilalagpasan kami sa iba dumadaan? So ganito pala siya. Yung tamang sakayan, tama yung tinuro sa amin ni Google. Doon tayo sa bus stop number 3. Meron din kasi sa bus stop number 5. Nagtataka kami, may humihinto sa 5. So, ginawa namin, doon kami sumakay. Ganito pala siya, guys. Parang ganito siya. Isipin nyo na lang, paano ba? LRT, familiar ba kayo sa LRT? LRT na, kunyari LRT station na Central Terminal.
So, Central Terminal, pareho yung LRT na sasakyan natin, pero pa ganun siya. Oo, ganun. So, ibig sabihin, yung isang 365, papunta pa lang siya sa Baclaran, yung isang 365, papunta ng Monumento. So, kaya magkaiba yung bus stop niya. Ganun siya. So, alam niyo doon namin napatunayan na ang babait ng mga Korean. Ano ba siya? Medyo bata-bata pa. Nasa 20 plus pa lang siguro yun. Ang bait niya. Kasi di ba hindi nga gumana muna yung tipas namin. Ang ginawa niya, siya yung nagbayad sa amin pareho. Promise. Ang bait niya. Tapos, nalaman pa, alam mo kung yung nakakaya dun, guys, nilibre niya kami, tapos mali pala yung nasakyan namin. Hiyang-hiya ako. Hindi namin alam kung paano kami magbabayad sa kanya. Ayaw niya magpabayad. Tapos siya rin yung nagturo sa amin ng procedure para magka-load yung money namin. So, ayan. So, yun lang yung gawin nyo kung saan kayo tuturo ni Google Map. Doon talaga So guys, kami. ang pangalan nga pa ng hotel natin ay Hotel G or G Hotel. Hindi na namin ang paling tama doon. Tapos yung presyo na kuha namin sa kanya sa Agoda ay 1,556 per night. So, Yes. 4 nights tayo mag-stay dito. Pero syempre by design baka na iba yung presyo niya na just in case ilagay lang namin yung link sa ibaba para lang kapag ito rin yung hotel na gusto ninyo, mapindot nyo lang kaagad siya. Ayan! So, sulit na itong 1.5 kasi ang importante by this time, alam nyo guys, may heater. Pwede nyo yung heater. Hindi yan yung importante ngayon, heater. Tapos ito yung room natin, malaki siya. So, yun naman din yung pagkakaiba kung versus sa Japan, di hamak na mas mura etong hotel natin. Tapos ganito siya kalaki. Ang ganda rin naman ng location. Tapos ang ganda rin ng hotel natin kahit pa paano meron tayong view. Ayan! So sana po punong-puno yung information na naibigay namin sa inyo. Ito nga yung tamang term slice of South Korea. Kasi hindi pa naman tayo nakakapunta sa may pinaka-mainland Dito pa lang tayo. So nakatikim na tayo ng slice. Ang pinaka-na-enjoy namin, yun dun sa market. Diba? Kasi doon namin na oh my gosh, ito na yun, sa South Korea na talaga tayo. Yung mga tugtog, yung mga K-music ba tawag doon, mga K-pop, ganyan. Tapos sumasayaw sila, pati yung mga audience nakikisayaw, kami nga nakikisayaw na kami. So doon namin na-feel yung adrenaline, nasa South Korea na talaga tayo. And literally, natikman na natin yung lasa ng South Korea because of this food. And then, ayan na nga, pati yung vibe niya, na-feel na natin, di hamak na mas chill dito, na mas laid back dito, kaysa pala sa Fukuoka. Grabe. Paano na to? Palaw na yung niya, vibe niya, na mas modern. So, ayan, gagawa pa tayo ng mga 3 or 2 videos ng Jeju Island para mas makilala pa natin itong lugar na ito. Ayan, nagdala na namin kayo rito. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin. Ang haba, lagpas 24 hours tayo mga magkakasama. Lalo na yung mga nanood sa live. We love you. Talaga sinamahan nyo kami sa layover namin. And again, kay baby girl Faith, yung nakilala natin doon sa A-Lounge sa Pilipinas. Maraming salamat. Ayan, kaya we make sure na yung ating vlog, yung ating videos talagang wholesome. Kasi alam namin na kapag travel kasi may mga batang nanonood buong pamilya. Pamilya talaga yun, no? Buong pamilya talaga. Kaya, ayun, kaya kahit papaano talagang gusto namin pang buong pamilya yung tema ng vlogs natin. Hanggang sa muli, magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating Jeju, South Korea Travel Vlogs. Bye everyone!